Good morning po mga kanayon! Ako po si Miss Ana at kasama na naman po natin si Kuya Ming. Kami po ang inyong mga teachers dito sa Usapang Baboy segment. Ngayong araw po, tatalakayin natin ang tungkol sa finisher stage. Ngayon naman po mga kanayon, tayo ay dadako sa pinakahuling stage sa pag-aalaga ng baboy bago dumating ang bentahan. Ito po ang finisher stage. Ito po ay mga baboy na may edad na 4 buwan o higit pa, o tumitimbang ng 70 kilo pataas. Ang stage pong ito ay kritikal sapagkat dito nagsisimulang magbuo ng taba ang ating mga alagang baboy, kung kaya't napakahalaga ng nutrisyon para sa kanila. Kalimitan po sa stage na to ay nagiging practice ang tinatawag po nating restricted feeding upang maiwasan po ang sobrang sustansya sa ating mga alaga. Ito po ay nagiging sanhi kasi ng pagtaba po nila. Ngunit kung ang inyo pong mga alaga ay mataas po ang lahi o yung tinatawag natin na high lean genotype, minimal lang po ang pagbuo nila ng taba. Ngunit kung low lean naman po o mga chop suey breeds, yan po mas malaki po ang posibilidad nila na magbuo ng taba. At para naman po sa mga chop suey breeds, para po masulit natin yung performance nila, meron po tayong katapat na pakain dyan. Ito po ay ang Pigrolac Classic Finisher at Pigrolac Vital Finisher. Ngunit syempre, nire-recommenda po namin na mag-alaga po kayo ng mas mataas po na lahi o yung mga high lean genotypes dahil mas maganda po yung kalidad nila ng karne. At para naman po sa mga matataas na lahing ito, ang nire-recommenda po naming pakain ay yung Pigrolac Premium Finisher. Lahat po ng Pigrolac products na ito ay may Pigro Builders para kahit na po anong lahi ang inyong inaalagaan, lumaking malaman at mabigat ang inyong bentahing baboy. Siyempre po, napaka-esensya din naman ng kalusugan ng ating mga alagang baboy. Kalimitan, napaka-kritikal sa kanila ang epekto ng environmental changes o pagbabago-bago ng klima. Ito ang pinaka-crucial o maselang aspeto sa pagkakaroon ng sakit ng ating mga finishers. Ang karaniwang sakit na tumatama sa kanila ay respiratory, lalong-lalo na ang pulmonya, kung kaya't kinakailangan na iwasan nila ito. Meron din pong mga bacterial at viral causes na nagdudulot ng problema sa respiratory system ng ating mga alagang baboy. Meron ding mga ilang bagay o mga factors na nagdudulot ng pagkalat ng pneumonia sa ating mga alagang baboy. Ang mga factors na ito ay ang mga sumusunod: ventilation, ammonia, temperature, ang pagkakaroon ng maraming nakakulong na alaga nating baboy sa isang kulungan o overcrowding, at ganoon din ang paglipat ng mga alaga nating baboy. Kabilang din mga kanayon ang pamamaraan sa pagtatapon ng dumi. Ilan ito sa mga bagay na kailangan nating isaalang-alang nang sa gayon ay maiwasan ang problema sa pagkakasakit ng ating mga baboy. Tama po kayo dyan, Kuya Ming. At upang maiwasan po ang pulmonya, magbigay po tayo ng Vetericyn Gold sa loob ng 1 linggo. 2 kutsarita lang po ang ihahalo natin sa bawat galon ng tubig. Ayan po mga kanayon, natalakay na natin ang iba't ibang stages ng ating mga inaalagaang baboy. Ito po ang pre-starter, starter, grower at finisher stages. Sa susunod pong linggo ay tatalakayin naman natin ang mga production parameters. Alam niyo po ba mga kanayon, napakahalaga ng mga production parameters sapagkat dito nakabase o ibinabase ang tagumpay ng ating pagbababuyan. Kaya magkita-kita pa rin po tayo next week ha. Susunod na po sina Doc Ariel at Doc Ruth sa Usapang Baboy Plus, kaya tumutok lamang po kayo dyan.